Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral, isang kagalakan ng mga kasama ka namin dito sa studio, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Alam nyo, ang oras ng pag-aaral ay isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalakan at patuloy na maunawaan mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay habang naglilingkod ka sa kanyang banal na gawain at naghihintay sa malapit na padating ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Pinamalayan, sa Candelaria, Borobo, Cagayan Silio, Salinas, ganoon din sa Kawayan, sa Mariveles, Rizal, Kalintaan, sa Socorro, sa Rojas, ganoon din sa Abra de Ilog, sa San Jose, Isabela, Amadeon, sa Naik, sa Digos, sa Imos, sa Calawag, sa Bayog, Vintinilla, ganoon din sa Guimaras, Caranglan, Delofil, sa Marawi, sa Uzamis, sa Eslak, Maramba, Batangas, Indonesia, ganoon din sa Abu Dhabi, sa South Carolina, sa Filipino SDA Geneva, Edmonton, Thailand, Hong Kong at Chicago, ganoon din sa BGM, at lalong-lalo na sa ika-110 na taon na church anniversaryo ng Iglesia ng Baliwag. Purihin ang Panginoong Diyos, pagpapalain ang bawat isa sa inyo. Ganon din lalong-lalo na ang mga sumusubaybay sa programang ito. Maraming salamat sa mga mahigit na 100 na masisipag na nagsusulat dyan sa comment section at patuloy na bumabati at inilalagay kung nasaan kayo para patuloy naming nalalaman kung saan ito nakakarating ang programang ito. Ganon din, binabati namin ang mga nanonood o kaya sumusubaybay, nakikinig sa AWR 360. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin at pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ating mga patuloy na magigiting na kamanggagawa ng ating Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Lito Cadao. Siya po ang ating isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Mabuti naman para sa kabatiran ng ating mga minamahal na mga kamag-aaral ng Biblia. Saan man kayo naroon sa balat ng lupa, isang pagbati po ang ipinapaabot ng palatuntunang ito at syempre pagbati mula sa Adventist University of the Philippines. Sa araw na ito, kami umaasa na ating muling makakamit ang biyayang espiritual na nais ng Diyos na ating matanto para sa ating paglago habang tayo gumagawa at naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang ating Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at siya rin ang Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta ka, Pastor Salo? Mabuti naman, Pastor Ray, at maraming salamat sa pagkakataong ito at pagbati po mula sa Manila Adventist College at ng Asia Association for Clinical Pastoral Education. Personal kong binabati ang aking teacher ng theology, si Pastor Benny Perdon. Maraming salamat sa iyong inputs. At yung ating kapitbahay si Sister Sara Escosura, yung ating kagawa dito sa ating barangay. Lagi siyang nanonood. At atin ding binabati si Sister Monina ng Japan at Sister Finida ng Cotabato. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay at pagpapanalangin sa ating programa ito. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan sa isang maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang iyong mga anak, mag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po ang kalooban ng langit, ang presensya at ministeryo ng Espiritu ang sumasa amin upang maintindihan namin ang iyong mga salita at maisa kabuhayan. Salamat at patawarin ninyo ang aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang patuloy na tema na ating pinapag-aralan ngayong trimestre ay may pamagat na pag-ibig at katarungan ng Diyos.
Alam nyo, sa temang ito ay susuruin pa rin natin na patuloy ang mga mahalagang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang hustisya o katarungan sa bawat isa sa atin. Pag-aaralan natin na kung ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nananatili dito sa balat ng lupa, bakit napakaraming mga kasamaan na nangyayari? At patuloy na dinadalangin ng bawat isa sa atin ay sumusubaybay at tumitibay ang kanilang pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos sapagkat si Jesus ay malapit ng darating. Ang ating pang-8 paksa na ating pag-aaral ngayong linggo, kaibigan, ay may pamagat na malayang pagpapasya, pag-ibig at patnubay ng Diyos. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Juan 16:33, ito pang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Napakaganda, sapagkat ang ating leksyon ay buuin natin ng 3 punto. At ang 3 punto na ito ay mag-uumpisa sa lahat ng letter F. Una dito ay freedom in love, faith amidst trials, and ang last ay foreknowledge and redemption. At bibigay natin kay Pastor Salo ang unang punto at bago niyan ay dadalhin tayo sa mga nakaraang pag-aaral. Pastor Ray, Pastor Salo. Maraming salamat, Pastor Ray, at nais nating imbitahan ang ating mga taga-subaybay. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Matthew chapter 5 verse 16. Diyan po tayo mag-uumpisa. Atin pong i-illustrate kung ano ba ang relationship dito mula sa, especially doon sa ating lesson number 4. Ito yung clarification sa lesson number 4. Iko-connect natin sa lesson number 7 at eventually lesson number 8. Ano pong sinasabi sa Matthew 5:16, Pastor Orbe? Paliwanagin ninyo ng gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Okay. So, a way of illustration, mga taga-subaybay, ito yung illustrate natin, yung bulb, tapos ito yung kanyang socket na nakonikin sa source, tapos meron niyang switch. So, ang sabi ng banal na kasulatan, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Tapos, pag may ilaw, Pastor Ray, makikita ang mabubuting gawa, tapos pupurihin ang Amang nasa langit. May mga issue itong nais natin liwanagin, kanino ba talagang gawa? At ano bang participation ng tao? Kasi yan yung mga request na kailangan ma-clarify. Ang context po ng lesson 4 at patuloy na context ng ating pag-aral, ito po ay in the context of having merit or not. So itong bulb, ito yung nagrepresenta sa tao. Ibig sabihin, ginawa ito, Pastor Ray, na talagang iilaw. Pero wala siyang original na na ilaw, kundi nagdidepende siya doon sa source. So, ang sabi ng ating Panginoon, na kailangan nakakunik kayo sa akin. I-connect natin dito sa kanyang socket, sa lampshade. So, nakakunik na tayo. Kita ba dyan? Pero yan, mga kaibigan, mga taga-subaybay, hindi automatic na nag-ilaw kahit nakakunik na. Bakit? Kailangan merong switch. Itong switch, nagre-represent ito sa human freedom. Yung decision mo. Na ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon expressly. Kailan ba ito bigay? Tingnan natin ang banal na kasulatan. Genesis chapter 2, 16 and 17. Sa pagbibigay, ang tawag niyan, meron kasing dalawang freedom. May tinatawag na implied or express. Itong human freedom, it was given expressly. In the human history, nag-umpisa nung ginawa si Adan at Eva. Basahin po natin ang Genesis. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.
Okay, so binigyan ang ating unang mga magulang, primarily kay Adam ang instruction, isinunod niya kay Eve, na meron kayong kalayaan. Now, kahit nakakunik yan mga taga-subaybay, hindi pa rin yan iilaw kung hindi natin i-exercise ang ating freedom, na ito yung switch. Now, itong freedom, mga taga-subaybay, ito ay to be exercised under the privilege, pero yung pag-i-exercise mo ay exclusive. Meaning, ikaw lang ang makaka-exercise niya. Hindi yan papakialaman ng Panginoon. Ngayon, pagka nag-consent ka sa Panginoon, Pumayag ka na. ay iilaw ka. Ang tanong dyan, kanino ba talagang ilaw yan? Sa bulb yan or galing sa source? Galing sa source. Galing sa source. Hindi yan original ng bulb. Dahil ang bulb, wala siyang capacity to produce na sarili niyang ilaw. Anong participation niya? Unang participation doon sa intrinsics kasi nag-switch on siya. Ibig sabihin, pumayag siya. Pagka hindi na siya pumayag sa banal na espiritu, automatic didilim yan. Ngayon, pangalawang participation doon sa extrinsic naman. Ang tao, ang bulb, ang nagiging instrumento para maipakita ang ilaw. Para maipakita ang mabuting gawa. Pero wala tayong merit doon. Bakit? Ang ilaw na yan ay nanggagaling sa source. Okay? So, ang context po niyan is, gusto kong i-quote ang sharing ni Pastor Benny Perdon, that grace is not against effort. It is against merit. Yung aangkinin mo ba? And faith is pregnant of good work. Kasi nga, ang demonstration ng panampalataya, yung good works. Pero, hindi mo aangkinin ang merit because merit solely belongs to the Lord. Now, punta na tayo dito sa ating lesson. Now, meron tatlong emphasis dito sa ating lesson, Pastor. Itong free will, love, and divine providence. So, ang ating lesson ngayon, tinitingnan niya ang interaction ng tatlong ito. Ang pagbabalanse ng free will, possibility of having sin, and God's providence. Ang maganda dyan sa ating talatang sa uluhin, binigyan ko yan ng meaning, Pastor na tinatawag na RRA. Ano ba itong RRA? Nagbibigay ang ating Panginoong Hesus ng reason. Sunod, nagbibigay siya ng reality. At pangatlo, assurance. Ano ba daw ang reason? Ay meron tayong pag-asa sa Kanya. Tapos ang reality, sa mundong ito maraming pighati at mga pagsubok. May mga tribulation, may mga pag-uusig. Pero sabi niya, ay huwag kayong mag-alala kasi na-overcome ko na yan. Yan yung assurance. Ngayon dito tayo sa unang punto natin. Unang punto, freedom in love. Now, love is the highest ethics and part of it is there is freedom. Hindi maging pag-ibig yan kung walang freedom. Sapagkat ang pag-ibig nga ay ang pag-ibig ay kailangan free. Tingnan natin, Matthew 22:37, anong sinasabi? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang pag-ibig natin sa ating Panginoon Hesus, kasi ang Panginoon Hesus nagbigay sa atin, freely given ang pag-ibig niya. Hindi force, hindi siya napilitan. Isa lang din ang requirements niya na response. Ano ang response? Dapat mag-response din tayo na dahil mahal natin siya. Tapos, ano ang quality? Ang quality niyan ay kailangan buo. Ano na yun? Buong isip, buong puso, at buong kaluluwa. Meaning, pagka nag-commit tayo mga taga-subaybay, holistic. Hindi pwede dito yung partial. Wala palang partial dito sa Panginoon. Sapagkat, ang pagbibigay niya ng pag-ibig ay buo. Nagre-require din siya ng response na buo. Ngayon, anong sabi ng Hebrews 17? Hebrews chapter 6, verse 17 and 18. Ipapaliwanag natin ng tuluyan ang konseptong ito. Hebrews chapter 6, 17 and 18. Gayon din naman ang pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaring mabago ang kanyang pasya. Pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang
pang hawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Ang pinapaliwanag niya ng ating Panginoon Hesus, nagbigay siya ng sumpa. Sa madaling salita na common sa atin, contract. Contract. Na anong klaseng contract yan? Dalawa nga po, discuss na natin yan noong nakaraan. Yung tinatawag na bilateral contract, nung tinanggap na natin, pero yung pag-offer niyan, unilateral contract. Nung nagkaroon na ng sumpaan, ang Panginoon Hesus hindi siya nagsisinungaling at magsisinungaling nung kanyang part. Talagang tinupad niya ang kanyang part. Na ano ito? Hindi magbabago. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, hindi yan magbabago kahit kailan. Pero hindi ibig sabihin na pag gumagawa tayo ng masama, ay makakatanggap pa rin tayo ng benefit. Bakit? Aba, hindi natin matatanggap. Kagaya nga nitong ilaw, ganitong ilaw na illustration ka rin na, pag nag-consent tayo sa banal na espiritu, iilaw talaga at makita ang mabuting gawa na ang merit ay sa Diyos. Automatic yan mga taga-subaybay, pag hindi na tayo nag-consent sa banal na espiritu, automatic didilim yan. Kaya ang kasamaan, automatic niya, nag-aabang yan eh. Nag-aabang yan. Ngayon, pagka hindi na tayo nagdidepende sa banal na espiritu, automatic. Pero the moment na tayo lumapit sa Kanya, babalutin ulit tayo ng righteousness ng ating Panginoon Hesus. Sapagkat hindi nga perfect ang tao eh. Siya lang ang perfect. Now, ngayon, ano ang pag-asa na inihanda ng ating Panginoon Hesus? Huling talata, Titus chapter 1 verse 2. Ito po ang inihanda ng ating Panginoon Hesus. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang Panginoon Hesus, hindi nagsisinungaling. Kailan yan dinesign? Bago pa nagsimula ang mga panahon. I-discuss natin yan sa pangatlong punto mamaya. Na ang Panginoon Hesus yung kanyang intensyon mula noon hanggang ngayon, bagaman dumating ang kasamaan dahil pinili nga ng tao, pinili nga ng anghel na si Lucifer, hindi pa rin nagbabago ang ating Panginoon Hesus. Yung kanyang plano sa atin ay nandyan pa rin na tinatawag na ideal will sa pamagitan ng tinatawag na remedial will na ipapaliwanag yan. Pastor Lito. O yun, ang paliwanag ni Pastor na ang kalayaan ay may pag-ibig. Hindi maaaring may kalayaan ka na walang pag-ibig sapagkat ito nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Magkasama yon. Kung talagang totoong umiibig ka, ibigay mo ang kalayaan upang masaya yung isang taong iibig sa iyo, hindi sa pilitan ng Panginoon Diyos. Kahit sino naman sa atin, maging asawa natin, maging anak natin, kung hindi base lahat yan sa pag-ibig, walang kalayaan yan. Puro pilitan yan, mga kapatid. Kaya lang, yung mga musmus pa lamang ay may ipakitang pag-ibig sa kanila at habang ipinapakitang pag-ibig, tuturuan mo rin yan ng mga mabubuting bagay. Kung masama ang nagawa, ang desisyon ay itutuwid mo yan sa magitan ng mga disciplinary actions. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Nagbibigay sa atin ng kalayaan sapagkat iniibig niya tayo. Pastor, ano po? Diba? Pastor Lito? Totoo yun. At lumalabas dito sa ating pag-uusap na hindi maaari na ang Diyos ay magdesisyon para sa akin. Ang ginagawa ng Diyos ay ipinapaalam niya, sinasabi niya, ipinapaunawa niya kung ano yung nararapat mong piliin. At para kumpleto, hindi lang niya sinasabi kung ano yung nararapat piliin, pag hindi mo pinili, ipinapaalam din sa iyo kung ano ang magaganap. Dahil doon, ang sabi sa atin, ang kagandahan nun ay maliwanag lahat. Hindi lang yung sinabi kung anong gagawin, hindi lang sinabi kung anong resulta pagka ito ang iyong ginawa, kundi sinasabi rin ang magiging epekto naman pagka hindi mo ito ginawa. Kaya ang sabi sa atin, ang Diyos ay hindi tayo pwedeng pakialaman dun sa mga bagay ng ating pagpapasya, pero itinuturo niya at sinasabi niyang ganito dapat ang tamang pagpapasya. Kumbaga dito sa illustration, Pastor Lito at Pastor Orbe,
nung binigyan na ng Panginoong Hesus, Ah. ang tao to exercise the freedom, exclusive yun. Pero hindi yun original kasi binigay nga, exclusive. Ito yung kumakatuan dito sa switch. Ang Panginoong Hesus ay kailanman, ang Diyos, kailanman hindi siya ang mag-switch para sa atin. Oh. Ito yung personal nating decision. Pag nag-switch tayo, ang tawag dyan, consent. Pag nag-consent tayo, automatic lalabas ang ilaw. Pero kaninong ilaw yan? Sa bulb ba? Hindi nga ho. Yan ay ilaw galing sa source yung power. Ang bulb ay naging instrumento. Pag nag-consent tayo, gagamitin tayo ng banal na espiritu. Hindi yung baliktad. Hindi yung sasabihin natin na nakagagawa ang tao sa tulong ng banal na espiritu. Ikaw na ngayon ang principal. Ang banal na espiritu ang secondary or accomplice. Hindi ganon. Ang banal na espiritu ang principal, may source siya, tayo ang instrumento. Sa illustration natin, yung bulb, ito ay instrumento. Pero ang ilaw na yan ay galing sa source. Oh. Now, kung magdesisyon naman tayong i-off yan, hindi tayo mag-consent, Yung, automatic. Pastor, yung ilaw na yan ay kumakatawan sa mabubuting gawa. Ba? Yung liwanag. Okay yung nga. liwanag. Yung liwanag na yan. Yung liwanag na yan, yung mabubuting gawa. So, pag lumiliwanag yung buhay mo, ibig sabihin, gumagawa ka ng mabubuting gawa, yung gawa ng mabubuting gawa, gawa ng Panginoon sa buhay mo. Sa pamagitan mo. Pamagitan mo. Anong sa iyo? Wala kang gawang mabuti. Instrument ka lang. Kagaya nitong bulb. Nakadesign siya na iilaw. Pero pag hindi nakakunik sa Panginoon Diyos, kailanman, kahit gaano kamahal yan, hindi yan mag-iilaw sa kanyang sarili. Ngayon, ikukunik natin. Kasi nga, sabi niya, ikukunik. Nakakunik ka. Hindi yan automatic. Bakit? Meron tinatawag na bilateral relationship. Paano? Meron ka pa rin i-exercise na switch. Consent. Tinatanong ko kanina. Nag-consent ka kasi, nag-ilaw. So, yung ilaw na yon kumakatawan sa mabubuting gawa. Show your light, sabi niya. Kaya, pag bigay na ngayon ng credit, kanino daw ibibigay ang credit? Basahin mo ulit yun. Di na natin basahin. Ang sabi, popurihan nila ang Panginoon na nasa langit. Kasi nga, kanya talaga yun. Instrument lang. Sana yung maliwanag na Pastor, yan. Baka magtanong yung bang tao na hindi nag-consent sa Diyos para mag-ilaw, ay makakagawa pa rin pa ba ng mabuting gawa? Yan ang tanong natin. Merong sinasabi yan ng ating Panginoong Hesus na nakagawa rin sila ng mabuti, pero hindi talaga yun mabuti. Anong experience yan? Anong biblical basis yan? Yung mga gawa ng mga Parisiyo. Mabuti siya sa paningin ng tao, pero hindi talaga siya mabuti. Sa lesson 9, i-explain natin yan. Ano bang relationship ng tinatawag na pagkakatugma ng intrinsic at saka extrinsic. Wow, kita mo. Yan ang mabuting paraan na ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na lumiliwanag sa ating buhay. Pupunta tayo sa pangalawa, Pastor Lito. Letter F ulit, faith amidst trials. Anong ibig sabihin ito? Napakaganda nito, Pastor Urbi, Pastor Salo. Una ay gusto nating ipaunawa yung salitang omnipotent. Iugnay na rin natin dun sa ibang mga attributes ng ating Panginoon katulad ng omniscient. Pag sinabi nating ang Diyos ay omnipotent, nagkataon na yung ginamit na termino sa Grego ay pantokrator. Yun yung terminong ginamit. Pero hindi pala ibig sabihin na bagamat ang Diyos ay omnipotent or all-powerful. Ang sabi, yung terminong God is all-powerful does not mean that God can do anything whatsoever. Kaya ang ebidensya dun, bagamat kayang gawin ng Diyos ang lahat, merong mga bagay na hindi niya pwedeng gawin dahil yun ay kokontra sa kanyang tunay na likas. Anong halimbawa? Ayan. Kagaya nung pagpili.
No, di ba? Oo. Yung pagpili, huwag na tayong loyo kasi naroon yung ating lesson. Bagamat pwede akong pwersahin, maaari, ha? Maaari akong pwersahin ng Diyos, pero yun ay hindi tutugma dun sa kanyang pangbuong kalagayang likas. Kaya ang sabi, pag sinabi nating all-powerful, God has the power to do anything that does not involve contradiction. Ang pwede niyang gawin sa kanyang pagiging omnipotent ay ang lahat ng bagay na logically at consistent sa kanyang tunay na likas at nagkataon na ang Diyos ay omniscient. Alam niya yung kokontra dun sa kanyang tuhay na likas, kaya hindi niya iyon gagawin kagaya ng ating pinag-uusapan na pagpili ng tao. Ayan. Dahil dyan, ito ang malungkot. Bagamat lumalabas na God respects human freedom, yun namang ating kalayaan ng pagpili, ang sabi ng ating lesson ay naglilid sa mga pangyayari na nagiging kakontra sa kalooban o ideal will ng Panginoon. Kasi ang Diyos ay merong ideal will. Yan. Ano ang kanyang ideal will? Pag ating binasa ang Efeso 1:9, ito yung nais ng Diyos actually, ganito yung kanyang original na panukala. Ano po ba ang binabanggit dito, mga minamahal nating mga kamag-aaral ng Biblia? Na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin ng kanyang itinakda kay Kristo. May nakatakda. At yung nakatakdang yon, Pastor Urbe, ang sabi, ipinapaalam niya yung kanyang kalooban. At yung kanyang kalooban ay ayon sa mabuting layunin. Ay, binalikan natin yung ating pinag-uusapan, ay may kalayaan akong pumili. Hindi naman magdidesisyon ng Panginoon para sa akin. Bagamat sabi ng Diyos, ito ang aking kalooban, ito ang aking nais. Ay hindi ako mapilit ng Diyos na ito ang nais ko, gawin mo ito, wala kang magagawa, kundi ito lang ang iyong gagawin. Ang sabi ng Diyos, ito ang aking kalooban, ito ang magandang resulta pagka ito'y iyong ginawa, pero ikaw ang magpapasya. Ngayon, bigyan natin ng ilang mga halimbawa. Tumungo tayo sa aklat ng mga awit. Sa aklat ng mga awit, mga minamahal na mga kamag-aaral ng Biblia, sa Kapitulo 8, 11 hanggang 14, ito ang magandang halimbawa. 81. Ngunit ang aking bayan ay hindi nakinig sa aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. Kaya't ipinaubaya ko sila sa pagmamatigas ng kanilang puso upang sumunod sa kanilang sariling payo. O kung ako sana'y papakinggan ng aking bayan, ang Israel ay lalakad sa aking mga daan, pasusukuin ko kaagad ang kanilang mga kaaway at ibabaling ko ang aking kamay laban sa kanilang mga kalaban. Napakaliwanag niyan. Ngayong Diyos ay merong layunin. Ang tawag dun ay ideal will. O sa Tagalog, pag sinabi nating ideal will ay mithiing kalooban. Na ang ibig sabihin noon ay kung ano talaga ang gustong mangyari ng Diyos at ito'y mangyayari basta gagawin ng tao ang nais niya. Pero ang sabi, hindi naman ninyo ginawa yung nais ko, kaya pinahintlutan ko kayong mapunta sa inyong kaaway. Ay ang maganda nito, bagamat hindi nangyayari minsan yung kalooban ng Panginoon dahilan sa ating maling pagpili, nagiging iba ang pangyayari, ang Diyos ay meron ding remedial will. Ano ba yung remedial will? Ating ipaliwanag bago natin basahin ang Lucas 13. Pag sinabi naman nating remedial will, ito sa Tagalog ay panlunas na kalooban. Solusyon. Isipin mo yun, tayo ang pumalpak, sinong may solusyon? Ay, ikaw pumalpak, Pastor Hama. Tayo ang pumalpak. Problema tayo mo yan. Pero itong Diyos ng pag-ibig, sa ating maling pagpili, na hindi nangyari yung magandang gusto nang mangyari, meron siyang panlunas na kalooban. At ang ibig sabihin noon ay kalooban ng Diyos na isinasaalang-alang ang lahat ng mga factors o mga pangyayari at mga bagay. Kasama na ang pasya na ginawa ng mga nilalang na mali. Na kung minsan, yun ay lumalayo sa kanyang kalooban. Pero ang sabi ko, ito'y remedial, ito'y isang solusyon. Kagaya nung halimbawa kanina, ibinigay sa mga kaaway. Basahin naman natin ang Lucas 13:34.
Sabi dito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak. Gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Ganon din. Hindi ginawa yung nais ng Diyos. Ang Diyos ay laging, sabihin natin, tayo kanyang kinukuha o tayo itinuturo sa tamang pasya. So ngayon, lumalabas na merong maliwanag yung ideal will at remedial will pagka hindi ginawa ng tao yung nais ng Diyos. Anong resulta ang nangyayari kapag hindi ginawa ng tao yung nais ng Diyos? Maganda yung binabanggit sa atin sa, siguro ating tingnan yung Lucas 13:28. Magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin kapag nakita na ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo mismo'y inihahagis sa labas. Yan. Okay. So ngayon, lumalabas na yung maling pagpili ng tao ay nagdudulot sa atin ng mga tribulations. Tribulations, sufferings, at ihilalarawan, mali pala yung aking talata, Pastor, yung pala Matthew 13. Yun yung parabola ng wheat and tares. Na yung nangyayari ay sapagkat nagkakaroon ng maling pagpili ang tao, papasok ngayon yung mga tribulation. Na ang sabi sa atin, itong mga tribulation na ito ay hindi maganda, pero sapagkat andun pa rin yung remedial will ng Panginoon ay nagiging, sabihin natin, nagkakaroon ng layunin ang Diyos para sa atin, katulad ng ang ating karakter ay i-refine. Kaya tama yung ating second point, faith amidst trials. Na sa maling pagpili, may hindi magandang resulta, pero yung hindi magandang resulta as part ng panlunas na kalooban ng Panginoon, ginagamit niya ito para tayo'y turuan ng lesson. Sa Biblia, maraming halimbawa ang ganitong mga pangyayari, di ba? Yan, di ba? Okay, nagkamali yung tao dahil sa kanyang maling pagpili, bagamat hindi natin maaalis minsan yung epekto ng ating maling pagpili, sa kabilang banda, para maging medyo positive, ginagamit ng Diyos ito para turuan tayo ng lesson sa kanyang layunin. Dahil dyan, sa ating pagkatapos itong ating pangalawang punto, sa mga pagsubok na ito, sapagkat naroon pa rin yung remedial will, Jesus assures believers that He has overcome the world, so He is offering peace and hope amidst tribulation. Basahin natin yung John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naghaharap kayo ay sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. So mali ang pagpili ng tao. Nagsimula kay Eva at kay Adan. Pumasok ang mga sufferings. Pumasok ang mga pagdurusa. Pero ang katiyakan ng Panginoon, sabi niya, dinaig ko ang sanlibutan. Hindi niyo ginawa ang aking ideal will, ginawa niyo ay ang hindi ko kalooban. Meron akong remedial will, at ang remedial will ay para din sa atin. Kaya ang sabi niya, dinaig ko ang sanlibutan, dapat tayo nasa Kanya para ating ding madaig ang sanlibutan. Kaya ang pinakamaganda dito, tama yung sinasabi ni Pastor na patuloy tayong nagmamalakas ng loob kahit nasa gitna tayo ng mga pagsubok dahil sinabi niya, pinabasa niya dito na ang ating Panginoong Jesus ang ating uliran. Na kahit anong mangyari pang pag-uusig, kahirapan, hanggang sa kamatayan ay patuloy na sariwa ang ating pananampalataya. Ibig sabihin ang relasyon sa Kanya. Sapagkat mayroon tayong pag-asa na daigin natin. Nais kong dagdagan yung i-illustrate rin yung kaibahan ng God's ideal will at remedial will. Kagaya niyang nagda-drive ka ba, may ways yan. May shortcut ito. May shortcut. Nagkamali ka.
Nagkamali ka ng liko. Mm. Nagpo-provide uli siya ng another way. So, ganun yun. Ibig sabihin, ito talaga ang ideal. Shortcut lang ito yung nagkamali ka eh. So, hindi natitigil doon sa pagkamali ba? Hindi ka na makakarating? Hindi. Bakit? Nagbibigay uli siya ng another option. Pero yung pagpili doon, kung susunod ka pa sa option, original decision mo yun. Ito yung kinakatawan dito sa illustration natin. Ito yung switch. Pag hindi mo switch talaga, wala talagang mangyari kasi yun yung exercise of your freedom. So naritong gusto ng ating Panginoon Hesus, pinakita sa banal na kasulatan, walang pighati, may ganito. Ipinili para ni Adan. Ma-illustrate natin yan sa lesson 9. Kaya may mga kahirapan. Baka man may kahirapan, sabi ng Panginoon Hesus, don't worry. Chillax ka lang. Bakit? Dinaig ko na ang sanlibutan. Ito yung mga kasabihan ng mga matatanda. Nauna ako sa duyan. Papunta pa lang ako, pabalik. Pabalik na ako, papunta ka pa lang. Sabi ng Panginoon Hesus, huwag kang mag-alala. Tapos na yan sa akin. Kaya pagdepende ka sa akin. Maliwanag yan sa Biblia sa pangyayari kay Eva at kay Adan. Doon pa lang sa panahon ng paglalang, ang nais ng Diyos ay ang mag-asawa ay darami, mabubuhay na masaya, maligaya sa isang sakdal na paraiso. Sabi nga ng kasaysayan ng pagdubos sa sulat ni Ellen White, kahit ang posibleng pagdating ng kaaway ay ipinaunawa at ipinahiwatig kay Eva at kay Adan. Ay hindi ginawa. Pumasok ang kasalanan. Hindi tayo iniwan ng Diyos sapagkat merong remedial will. Sabi ng Panginoon ay kinakailangang pagtagpuin ko ang katarungan at pag-ibig. Na ang kanyang ginawa, para magkaroon ng katarungan, dapat may maparusahan. At yung nagkasala, dapat ay ma-save. Isang solusyon sa dalawang problema. Ibig sabihin yan, Pastor Olbe, na ang pinakapunto, ang Panginoon Hesus, kailanman hindi siya namimilit. Hindi siya namimilit. Nag-iimbita lang siya. Pag tanggapin mo, edi okay. Pag hindi mo tinanggap, wala. Maganda talaga ito. Masasaktan siya. Para yan ang liligaw. Ang sakit nun, pag hindi mo tinanggap, ibinigay niya ng lahat. Tapos hindi mo pa rin tinanggap, edi aanihin mo yung iyong rejection. So pinapaunawa sa atin na ang mga karanasan ng kahirapan at mga pagdurusa sa lupa na bunga ng pagkakasala ay may solusyon. Pero ang solusyon ng Panginoon, maramdaman mo at maunawaan mo kung gaano kasama ang kasalanan at ang bunga nito. At dahil doon sa ganong layunin, ginagamit ng Diyos na pag atin itong naunawaan kahit sa buong sansinukob. Kaya nga hindi agad nilipol si Satanas para maunawaan ng anghel at makita kung ano talaga si Satanas. Yun ang purpose. Sa atin naman, maunawaan natin kung gaano ito kasama para naman ating tanggapin at ating yakapin kung anong ibinibigay ng ating Panginoon. Napakaganda itong pangalawang punto, kaibigan, sapagkat totoong yung pananampalataya ay pakikipagrelasyon sa Panginoong Diyos. Hindi tayo libre doon sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi tayo libre sa sakit, sakuna, mga kahirapan, mga pagkukulang. Hindi tayo libre doon. Ang mahalaga doon ay meron tayong buhay na relasyon sa Panginoong Hesus na kahit anumang mangyari ay patuloy tayong nananatiling tapat sa Kanya. Pero hindi maganda yung patuloy kang nagre-rebelde. Yung ways na sinasabi mo, nasubukan ko na yun eh. Ito yung tinuro ng ways, Pastor. Hindi ko sinunod, tuloy pa rin ako. Tapos mamaya, gagawa siya na naman ng paraan. Tuloy pa rin yung gusto ko. Lumalayo ako habang layo na. So, mahirap na. So, ang bawat isa sa atin, mga kaibigan, totoong may pananampalataya tayo sa Diyos. Huwag nating abusuhin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katarungan.
Dahil darating ang panahon, ilalapat tayo sa hustisya at may hirapan tayo. At lalo tayong magkakaroon ng kahirapan sa buhay. Ganon lalong-lalo na ay self-destruct tayo. Collateral damage, yung mga pinag-aaralan. So, pupunta na tayo sa pangatlong punto. Kaibigan, letter F. For knowledge and redemption. Ayon sa lesson natin, Pastor Salo, ano ibig sabihin nito? Itong for knowledge, maganda. For knowledge and redemption. Ano ba itong for knowledge? Yung pagkakalam. Kaya maraming may kalituhan kasi ini-equate yung pagkakaalam doon sa pagdedesisyon. Iba yun. Alam lang ng Panginoong Hesus ang mangyayari, pero hindi niya dinidiktahan ang desisyon ng tao. Kaya nga pinapaalam niya Kaya nga sa talatang sa uluhin pa lang natin ang sabi niya, as dito sa mundo, may kahirapan talaga. Masasaktan ka, mabroken hearted ka, magtitiwala ka, pero lulukuhin ka. Nagmahal lang naman ako. Kaya nga ang sabi ng iba, dapat ang ano daw, Pastor, ang buhay, pag-ibig, sana parang exam. Bakit daw, Pastor Lito, teacher ka? Bakit daw? Kasi sa exam, kahit napakamaraming mali, tama lang ang binibilang. Ganun yan ang pag-ibig ng Panginoon Jesus exam yan sa buhay. Kahit napakamaraming mali, tama lang ibigang. Unang punto dito sa unang punto. Ang ating Panginoon Hesus, Roma 8:28, basahin muna natin, Pastor Order. Roma 8:28. Ang ating Panginoon Hesus, gumagawa nga siya, ito yung ideal will niya, pero hindi naman nasunod yung ideal will niya. Doon pa sa Genesis, gumawa siya ng tinatawag na remedial will or yung remedy. Pero yung remedy, tatanggapin pa rin yun ng tao. Romans 8:28, very popular verse ito. Anong sabi? At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Meron diyang napakadalawang puntong dalawa na kailangan nating maintindihan. Gumagawa ang Panginoon sa lahat ng bagay na ikabubuti pero may requisite. Ano requisite doon? Dalawa. Mga umiibig. Yung umiibig. Pangalawa, yung sumusunod. Kapag di ka umiibig, much more di ka sumusunod, huwag ka nang umasa. Umasa ka pa. Diba? Umasa ka pa, hindi ka nga umiibig. Hindi ka rin sumusunod. So, ibig sabihin dyan, God is in control, but God is not controlling. Magkaiba yung controlling ka, iba naman yung in control. Pangalawa dyan, God's giving of freedom is not one-time event. It is a continuing reality, Pastor. Continuing reality yan. Basahin natin. Ang Episo 1, versikulo 12 hanggang 14. Continuing reality ito Hindi yung... Kasi di ba sa buhay, sa pag-ibig, relasyon natin, minsan mainit, minsan malamig, kailangan ng mga celebration, anniversary, para mapuko ang pagmamahal. Ganyan din naman tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Minsan mainit, minsan malamig, may mga calamity, umiinit. Pero pag maganda ang buhay, nanlalamig. Ganyan din. Pero ang Panginoon Jesus, kahit kailan, hindi siya nanlalamig. Anong sabi ng Episo? Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. Teka lang tayo umasa. Saan daw dapat umasa? Kay Kristo. Ang masakit kasi mga kabataan, umasa sa jowa. Hindi nasaktan, umasa sa kanino man. Huwag ka umasa, bakit pinaasa ka lang talaga niyan? Kanino daw umasa? Kay Kristo lang. Continue, Pastor. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tatakan tayo ng ipinangakong Espiritu Santo, pero may prerequisite. Anong prerequisite? Kung sumasampalataya. Kaya nga ating Panginoon Jesus may foreknowledge, alam niya na, yun nga ang advantage dahil alam niya na, pinakita niya na. Sabi niya, ito, huwag kayong kumain nito ito pwede itong kainin. Ang problema ng tao kasi kahit sinabihan mo na, ay talagang, meron pa nga kami kapitbahay sa Bohol, naglilihis siya. Ang pinaglilihan ba naman niya ay ipot, Pastor?
Ganun siya sa ipot. Kahit tayong tao, alam natin, ay Hawak. mukhang ipot nga talaga to. Tapos anong gagawin? Naamin pa, ay ipot nga. Kita ganyan, masama nga yan, pinakita na ng Panginoon Diyos, mamamatay ka. Narito ka, hindi ka mamamatay. Mas pinagpagkatiwala natin kaaway. Di tapos tayo. Pero kahit tayo nagkamali, ini-illustrate dyan, papatuloy natin mga lesson next week, titingnan natin sa buhay ni Joseph. Continue mo, Pastor. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Siya nga yung mana Siya yung katibayan. Ikapupuri ng ating kaluwalhatian. Ibig sabihin, hindi naman pala talaga para sa kanya to Ang ginagawa niya, yung sakripisyo niya, yung pagbigay ng banal na espiritu, yung ginagawa niya ngayon sa langit, sa sanktuaryo, doon sa langit, pagdedipinsa niya, ay hindi talaga yan para sa kanya. Kung ibig sabihin, wala siyang kahit anong benefits dyan. Kaninong benefits yan? Sa atin lahat ang benefits yan. Pero tayo lang talagang tao, akala kasi natin yung providence ng Panginoon, so siya magdikta lahat. Ay hindi ganon. Pagka ganon, hindi para na tayong robot niyan. Hindi ganon ang ating Panginoon. Hindi na yun pag-ibig. Kinokontrol tayo lahat, no? God is in control, but He is not controlling. Bakit? The exercise of human freedom is exclusive but not original. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya original kasi wala naman talaga tayong human freedom in our own. Bakit? Ibinigay ng Panginoon Diyos yun. Nung ibinigay na sa atin, privilege yun, ibinigay. Pero yung pag-i-exercise nun, exclusive. Kagaya nito, ito yung switch Kung you switch on or off, yun yung exercise ng tao. At dyan nakadepende kung ano man ang magresulta. Pag nag-consent ka sa Panginoon, sa pamagitan ng banal na espiritu, nagdidepende ka sa Kanya, kita ang liwanag. Yung mabuting gawa mo. Yung mabuting gawa mo. Kaninong liwanag yan? Sa bulb or sa source? Sa source. Sa galing. source. Doon Kaya galing. hindi yan sa'yo. Anong participation mo? Naging instrumento ka. Pero hindi sa'yo ang merit. Kanino ang merit? Amang nasa langit. Pag hindi ka naman nagdedepende, switch off, automatic. Ay gawa ng laman naman ang nakikita. Yun ang sabi ng Galasya. Kaya may foreknowledge na, kaya ang imbitasyon sa atin ng Panginoon dito, tingnan natin. Revelation 21 verse 4. May imbitasyon siya. Sapagkat ang banal na kasulatan, lahat na pinakita na Pinakita na ang lahat. Pati ang resulta, pinakita na. Pati ang pangako. Lahat may foreknowledge kasi lahat. Yan yung advantage hindi lang to leakage, kundi yung actual na exam nandyan na sa pamagitan ng ating Panginoon. Ipinasa niya na. Kaya ang sabi niya, depende sa akin, connect sa akin kasi ito na. Ano sabi? Revelation 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Binanggit natin yan noong nakaraan. Na kahit anuman, dahil ang foreknowledge ng Panginoon Diyos ay nandyan, ang Panginoon ay alam niya ang lahat. Sabi niya, kahit naghihirap ka o kabataang na-betray dyan, o asawang iniwan, or kaibigang niloko, or anumang yung pinagdanan, papahirin niya ng Panginoon pagdating ng araw at mawawala rin niya. Buhay na buhay na ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagmamahal at ang pananampalataya natin ay nanatili. Alam ng Panginoong Diyos ang mga bagay na mangyayari, hindi lang doon sa nakaraan, kundi yung mga mangyayari sa ating hinaharap. Wala tayong maitatago sa Kanya. Sabi nga nila you can run, but you cannot hide. Kung ganun man ay patuloy tayong magtiwala sa Panginoon Diyos. Gumawa tayo na mabuti at ikalulugod ng Panginoon Diyos. Magkamali tayo pero ipapanumbalik tayo. He will redeem us kung tayo ay patuloy na nagpapasya para sa Kanya dahil iniibig natin ang Kanyang mga pangako sa ating buhay, mga kapatid. Pero dapat din nating mapagtanto na bagamat napakaliwanag nung ating pangatlong punto na foreknowledge at saka redemption.
Pero sapagkat binanggit ng ating mga lesson na ang Diyos ay iniibig ang katarungan, bagamat merong remedial will, yung mga taong ayaw ng remedial will ng Panginoon, ang kahahantungan ay kagaya nung parabola. Sabi ko kayo, nagkamali pala yung aking talatang naibigay, na yun ay Matthew 13, yung talatang mga sumunod, na yung mga tares, o yung sabihin nating mga weeds, ay darating ang mga masamang damo. At maganda ay hindi lang yung mga masamang damo na inihasik ng kaaway, na nagdala ng mga sufferings. Kasi pinag-aaralan ko, yun palang mga pansirang damo, ang ugat, kasama ng ugat ng mga trigo. Interconnected yan eh. Connected. At ang malungkot pala nito, ito'y sinasakal at tinutsok yung mga totoong trigo. Pag inaning sabay at napasama yung bunga ng damong masama sa trigo, yung trigo ay mapait. Hindi magandang gawa, ibig sabihin. At hindi lang mapait, nakakalason, sabi mismo ng Bible commentary at saka ni Ellen White. Tapos pagka hinila mo naman, dahil connected nga ang kanilang ay masama rin. Yan. So ngayon, ang punto dito, maganda yung foreknowledge at napakaliwanag ng foreknowledge and redemption. Dahil may remedial will ang Panginoon. Kaya meron pa ring happy ending. Yan. Kaya lang, meron ding hindi happy ending dun sa mga hindi tinanggap ang remedial will at solusyon ng Panginoon sa dinalang problema ng kaaway. Pagpapala sa mga sumunod na nananampalataya at patuloy na nagpapagamit sa Panginoon Diyos. Pero hindi na pagpapalo pag hindi sumunod, pagpapalo na. Kasi nga, ang advantage nun sa atin lahat may foreknowledge na, alam niya na. Winarningan ka na, pinakita na. Tapos, gumawa pa rin siya ng remedy. Pag hindi pa talaga natin tinanggap yun, di wala na tayong maisisisi pa. Parang ganito yun eh. Kita niya rin yung ginawa niya para sa iyo, para makabalik ka. Pero wala pa rin. Gumawa pa rin siya hanggang namatay ka na. Wala na. Kaya dito sa ilustrasyon natin, sabi ng Panginoon Diyos, magandang ilaw yan. Mag-iilaw talaga yan. I-switch mo lang. Ayaw mo talaga i-switch. Tapos nababangga ka na sa kwartong madilim. Ay di, talagang bubukol ang noo mo. May humila pa sa'yo, kamo. Ngayon, sabi, pagka sinits mo naman, automatic, nagliliwanag. Yan ang buhay nandyan sa Panginoon. Pero may mga panahon din yan na magsasuffer ka kasi may mga gamo-gamo pupunta dyan. Mapupundi ka minsan. Pero sabi ng Panginoon, pag narito kayo sa akin, ay magliliwanag ang buhay. Yan ang mahalagang makita natin. Pagdating ng panahon sa katapusan, sabi ng Panginoon, mawawala din ang lahat. Napakaganda ang ating leksyon, kaibigan, sapagkat maligayang pagpapasya, merong malaya, merong patnubay, sapagkat iniibig tayo ng Diyos. Meron tayong kalayaang umibig sa Kanya. Salamat sa mga desisyon na ibinibigay natin na tayo namimili, pinipili natin ang ating Panginoon Diyos. Hindi siya namimilit sapagkat mahal tayo. Kaya ang bawat sa atin ay patuloy na manatiling iibig sa ating Panginoon Diyos upang tayo maging masayang maglilingkod sa Kanya. Maraming mga pagsubok na darating pero patuloy tayong manatili at tapat dahil ang mga pagsubok amidst trials ay ito'y nagpapamature sa atin, nagpapatibay ng ating relasyon sa Panginoon Diyos. Huwag tayong kalimutang umasa sa Kanyang mga pangako sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng inspirasyon at encouragement para magpatuloy na mananampalataya sa ating Diyos. Kaya sa ating pagtatapos, makakarinig po tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya na ipakinggan natin si Pastor Lito sa huling panalangin. Lakad sa liwanag ng salita ng Diyos, nang ang pala ay kamting lubos. Kung lalakad tayong ganap sa pagsunod
tatahan sa atin si Jesus. Magtapat ka pagkat walang iba na daan sa ligaya kundi pagtalima. Kahangahangang tagapagligtas ko ang Panginoon kong Jesus. Ako'y kinubli sa isang bato na doon ay ligtas na lubos. Kanyang ikinubli ang kaluluwa ko sa bato ng aking buhay. Ako'y iningatan ng kaniyang kamay sa pag-ibig niyang dalisay, sa pag-ibig niyang tunay. Magtapat ka pagkat walang iba na daan sa ligaya kundi pagtalima. Kanyang ikinubli ang kaluluwa ko sa bato ng aking buhay. Ako'y iningatan ng kaniyang kamay sa pag-ibig niyang dalisay, sa pag-ibig niyang tunay. Tayo po'y manalangin, O Diyos na mapagmahal, na pagpala. Kami po'y nagagalak sa iyong dakilang pag-ibig. Ang dakilang pag-ibig na ito ay nagkaloob sa amin ng kakayanang pumili. Yes. Sapagkat ayaw mo na kami maging katulad ng isang bagay na gagalaw lamang sapagkat ikaw ang may gawa ito sa amin. Ang pagpapasya ay kinakailangan ng naming gawin ayon sa kalayaang iyong pinili. At napakabuti na iyong binabanggit, ipinapaalam ang iyong kalooban na nararapat at meron kang solusyon sa aming kabiguan kung minsan na hindi gawin ang nais mo. Dahil dito, Panginoon, kami iyong tinatawagan na sapagkat alam mo ang lahat at dadating sa panahon na ang kaligtasan ay aming kakamtin, na magiging wala na kami sa presensya, sa kapangyarihan at sa bunga ng kasalanan. Tulungan po kami na ang iyong solusyon na ginawang remedyo sa pagkakamali ng sangkatauhan ay aming yakapin, upang sa katapusan makakapiling ka namin sa iyong kaharian. Purihin ang pangalan mo, pagpalain ang aming mga kaibigan at mga taga-subaybay sa oras ng pag-aaral, saan man sila naruroon, pagsamo namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, patuloy na susubaybay ka sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ganon din sa mga sumusunod at nakikinig sa AWR 360. Mahal ka ng Diyos.
Patuloy kang manalangin at tapat sa Kanya hanggang sa Kanyang pagdating.